Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ito ay nangyari sa lalawigan ng Cavite. Hindi ko na lamang po idedetalye ng husto ang eksaktong lugar dahil nangyari ito mga 2 taon pa lamang ang lumipas at sariwa pa sa isipan ng mga taong natutukoy. Ito po ang kwento. Ako nga po pala si Freddy. Nasa hustong gulang. Ako ay tubong Bicol. Pinalad na makapagtrabaho sa may Cavite. Ako ay isang bodegero, warehouseman, sa isang malaking warehouse sa may Cavite. Maayos naman ang aking napasukan trabaho. Medyo mabigat ang trabaho pero sanay naman ako sa mabigat na trabaho. Sa Bicol pa lang ako ang katulong ng tatay ko sa pagbubuhat ng mga palay at pagtatanim sa bukid. Kaya yung ganito kabigat na trabaho hindi na bago sa akin. May asawa na ako nung nasa Bicol pa lamang ako. Kaya nung pagluwas ko dito ako lamang at hindi ko pa siya maisama dahil gusto ko permanente na yung trabaho ko bago ko siya maisama sa Cavite. Nung bago pa lamang ako sa aking trabaho, may mga nakilala ako. Di naman sila taga-lugar namin sa Bicol. Pero mas madali kaming nagkakaintindihan dahil pare-parehas kaming mga Bicolano. Dahil bago lang ako sa lugar mas inisip ko pa na dapat mas husayan ang pakikisama, lalo na at nasa ibang lugar ako. Dahil mabigat ang trabaho namin, kaya halos linggo-linggo nag-aayang mag-inom ang aking mga kasama. Dahil na sa pakikisama ko, napapasama na din ako sa pag-iinom. Iinuman kami lalo na pag walang pasok. Hanggang inuman lang naman at videoke ang aming ginagawa. Pamparelax lang ba? At pampakalma ng katawan dahil sa bigat ng trabaho. Dahil pag sobrang pagod ka nakaka-stress at ang hirap makatulog. Ang madalas magaya ng inuman ay sila Sanchez. Pero ang lagi kong kasama sa inuman ay si Benny. Parehas taga Bicol kasi kami. Kaya napalapit agad ako sa kanya. Lahat kami nung mga panahon yun nangungupahan sa Cavite. Iba-ibang lugar nga lang kami. At ang aming kanya-kanyang pamilya ay nasa probinsya. Minsan nag-inom kami, nagpunta kami ng videokehan. Kaming 3 ang magkakasama nun. Nang makarami na kami, nag-aya nang umuwi si Sanchez. At dahil wala na din akong pang-inom nun, sumang-ayon na din ako sa kanya. Kaya matapos magbayad, umalis na kami. Tapos yun, nagkanya-kanya na kami ng uwi. Kami ni Benny ang magkasama dahil parehas kami ng sasakyan pa uwi. Kaya sumakay na kami ng jeep pa uwi. Nung nakasakay na kami, biglang naghihiyapang uminom si Benny. Pre, inom pa tayo. Medyo nabitin ako sa ininom natin kanina. Sabi ni Benny. Pards, next time na lang. Wala na akong pang-inom Allowance ko na lang to. Sabi ko. Huwag mo na intindihin yun. Ako nang bahala sa gastos. Sabi pa ni Benny. Alam mo na, pag nabitin ako, magdamag akong hindi makakatulog nito. Dagdag pa ni Benny. O sige, kusugot mo ba di
sige, sabi ko. Kaya hindi na muna ako bumaba sa dapat kong babaan at dun kami kina Benny dumiretso. Pagdating dun sa inuupahan ni Benny, siya lang yung andun. Ngunit yung inuupahan niyang bahay, medyo dulo. Halos wala na nga siyang kapitbahay dahil parang kaduluduluhan yung inuupahan niyang yun. Kaya pagdating dun, nasabi ko, kaya palang mura ng upa mo dito, no? Dulong-dulo ka eh. Medyo liblib yung lugar. Oo. Pero okay lang. Ako lang naman mag-isa. Pag sinama ko na si Mrs., lilipat na rin ako ng lugar. Kaya sinimulan na namin mag-inom. Dahil hindi nga ako nag-ambag, bilog na lang yung ininom namin. Dahil sa bilog, mura na. Siguradong tulog ka pa. Kaya sinimulan na namin yung tagay. Kagaya ng nakagawian, iisang tagayan lang yung ginagamit namin at isang baso para sa chaser. Nang makailang ikot ng tagay, nagpaalam saglit si Benny at nagpunta sa labas. Kaya ako lamang yung naiwan dun. At habang nag-aantay, nag-chat muna ako sa asawa ko na andun ako kina Benny at nagiinom lang. Mga ilang saglit, bumalik na si Benny at may daladala na itong pulutan. Oh, nagabala ka pa? Sabi ko. Hindi. Ulam ko yan kanina. Adobo yan eh. Kaya hindi agad-agad yan napapanis. Ininit ko lang para may pulutan tayo, sabi ni Benny. Nagpatuloy ang aming inuman. At habang sa kasagsagan ng inuman, nag-selfie pa ako para ipakita ako sa asawa ko na andun talaga ako. At habang nagsiselfie, nahagip pa sa likod si Benny para talagang ebidensya na andun talaga ako umiinom. At nagpatuloy kami sa pag-inom at kwentuhan hanggang sa naubos na pala namin yung nabili naming 2 bote ng gin. Pagkatapos nun umuwi din ako dahil may pasok pa ako kinabukasan. Kagaya ng inaasahan, ang tindi ng hangover ko. Dahil sa mga nainom namin, parang samay kung anong humahalukay sa tiyan ko. Marahil sa pinaghalo-halong alak na nainom kagabi. Kaya habang nasa trabaho, para akong lulugo-lugo. Kaya panay kantsaw ang inabot ko sa mga kasama ko. Kasama doon sila Benny at Sanchez. Yung ganong inuman namin, nagpatuloy pa yun. Na kabilang dalawa ni Benny yung nagiinom dahil mas tipid nga naman. Kesa doon kami sa videokehan mag-inom, ang mahal ng pulutan doon. Yun nga lang, pag doon kami ni Benny iinom, yun at yun lang ang pulutan namin. Yung adobo niya. Pagkalipas ng ilang buwan, nabalitaan ko na lang na nagpaalam si Benny sa trabaho. Permanenteng trabador yung si Benny doon sa kumpanya namin. Kaya medyo ikinabigla ko yun. Dahil nung nag-inom kami nung nakaraan, mayroon siyang nabanggit. Pero ang sabi lang niya, kailangan niya lang daw munang umuwi ng Bicol dahil napabayaan yung sakahan nila doon at walang nag-aasikaso. Wala siyang sinabing magre-resign siya. Dahil permanenteng trabador yung si Benny, kailangan may pumalit sa pwesto niya. At iminungkahi ng aming supervisor na ako yung gawing kapalit. Kaya ganun na lamang ang aking pagkagulat. At syempre may lungkot din dahil hindi man lang ako nakapagpaalam sa kaibigan namin. Pero sa kabila nun, inatuwa talaga ako dahil ibig sabihin nun may pagkakataon na akong maging permanente sa pinapasukan namin kumpanya. Kaya makalipas ang ilang araw sinabihan na ako ng bisor namin na asikasuhin na yung ilang papeles para sa pagiging regular ko. Kaya ganun na lamang ang tuwa ko. Habang inaasikaso ko yung mga dokumento ko para maging regular, ibinalita ko yun sa asawa ko. Kapit tuwang-tuwa parehas.
kailangan ko munang mag-ipon pa ng ilang buwan pang pondo sa pagluwas niya sa Cavite. Kaya sinabi ko mga after 1 month pa bago ako makapagpadala ng pamasahe niya pag luwas niya dito sa Cavite. Sinabi ko rin na bigla kasi nag-resign yung kasama namin, si Benny, yung kasama namin sa inuman, yung sinend ko sa picture. Biglang nagulat yung asawa ko. Ha? Wala ka namang kasama nun ah. Nag-selfie ka? Kung ilang beses mong selfie, ikaw lang mag-isa nun. Wala ka namang kasama nun. Kaya medyo na-weirdan ako kasi alam ko sa selfie niyo eh, kaming dalawa ni Benny yung magkasama. Mga 5 litrato yung kinuha ko. Kaya nagulat lang ako sa tinuring ng asawa ko, pero binaliwala ko na lang. Masaya ako nun, kaya pagkasweldo ko, kinantsuan ako ng mga kasama ko na magpainom bilang blowout at selebrasyon sa aking pagiging regular. Kaya kinagabihan ng sweldo, yun nga ang ginawa ko. Nagpainom ako para selebrasyon sa aking pagkakapromote. Ako ang bumili ng alak. At ang pulutan sila Sanchez na ang nag-ambagan para dun. Masaya ang inuman. Napansin ko lang na parang hindi ko gusto yung pulutan. Dati-rati, kahit anong ihatag, basta pulutan, walang problema sa akin. Kaya nasabi ko kay na Sanchez, saan nyo nabili ito? Parang hindi maayos yung pagkakaluto. Sabi ko, sa kanto. Yung lagi natin kinakainan, ko pa nga nagturo nun. Sabi niya, marinig yun binaliwala ko na lamang. Ngunit hindi na ako tumikim ng pagkain. Dahil hindi ko talaga gusto yung lasa ng pulutan. Habang sa kasagsagan ng inuman napapansin kong parang sobrang lakas ng pakiramdam ko. Hindi pong bawat kaluskos, ramdam na ramdam ko. Maging tibok ng puso ng mga kasama ko naririnig ko. Pero dahil nasa inuman kami, pinilit ko na lamang wag pansinin ang aking mga nararamdaman. Ilang sandali pa, parang nakaramdam ako ng matinding pagsusuka na ewan. Nagpaalam muna ako, nagbanyo. Dahil ng mga sandaling yun, parang hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Hindi ako mapakali. Parang naduduwal ako pag nakikita ko yung pagkain na, pero nagugutom naman ako. At habang nagugutom ako, parang hinahalukay din yung tiyan ko. Isip ko marahil nag-inom ako ng hindi pa naghahapunan. Kaya ginawa ko, ikinain ko na lang yung candy nasa bulsa ko para pampalis man lang ng kilo. Nung maya-maya pa, bigla akong naglaway na hindi ko maintindihan. Naglaway ako. Yung laway ko sobrang lagkit. Yung laway ko umaabot na hanggang sa sahig ng banyo. Ngunit tila hindi ito napapatid. Ganun siya kalagkit. Ilang sandali pa parang mawawala na ako sa katinuan, kaya inilublob ko bigla yung ulo ko sa isang timbang tubig. Maya-maya pa, kinakatok na ako ng mga kasama ko sa banyo dahil kaling na pa ako andun. Fred! Ayos ka lang ba dyan? Fred! Pre! Okay ka lang ba dyan? Hihina ka ba dyan Ayos lang ako. Nagdawag lang ako ng uwak. Sabi ko na ibig sabihin sumuka. Kaya nagtawaan na lang sila pagkarinig dun. Nagpatuloy na sila sa pag-inom. Nang kinalma ko ang sarili ko habang nasa banyo ako naghilamos pang muli. Nang medyo umukay na yung pakiramdam ko, tumingin ako sa salamin ng banyo. Ganun na lamang
ang takot na naramdaman ko nang makitang iba ang kulay ng aking mata. Hindi na ito kagaya ng sa tao. Hindi na itim ang nasa gitna nito. At hindi rin bilog. Kakaibang nervyos ang naramdaman ko ng mga oras na yun. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Balisang-balisa ako sa aking nakita. Maging pagtingin ko sa aking kamay ay kapansin-pansing may humahabang mga balahibo. At hindi naman ganun kahaba. Hindi ko alam yung gagawin ko. Nang sandali pa nag-isip na ako ng parang paano ako makakaalis doon. Makauwi muna. At dahil naman sa may panloob naman akong damit bukod sa polo shirt kong suot, hinumad ko na yung polo shirt ko. At iyon ang ipinantakip ko sa aking muka. Ipinampunas ko muna to sa basang-basa akong buhok. At dahil malapit lang naman yung banyo sa pintuan palabas, nag-isip ako na itakip ko na lang yung polo shirt na to sa mukha ako para walang ibang makapansin sa akin. Sa ganung sitwasyon itinakip ko yung polo shirt sa mukha ko. Na kunyari pinupunasan ko ang aking mukha at dahan-dahan kong ibinukas yung pinto. At lumabas ako ng banyo. Habang papalabas napansin ako ng kasama kong si Jess. "O Fred, tagal mo. Nangyari sa'yo?" Sabi ni Jess. Marinig yun medyo kinabahan ako. Pero takip ko ang aking mukha ng polo shirt na parang pinupunasan ko ito. Bigla akong sumagot. "Yosi lang muna ako. Dito lang ako sa labas. Pampatanggal ng hilo." Sabi ko. O sige," sabi ni Jess. At lumabas ako ng pinto ng pasimple na kunyari ay walang nangyayari. Pagkalabas ko tuloy-tuloy na akong umalis ng inuman at umuwi. Habang papauwi sobrang talas ng pakiramdam ko. Yung pandinig ko sobrang linaw, lalo ng aking pang-amoy. Yung hilo kong iyon kanina parang nawala. Pakiramdam ko biglang nadagdagan ng lakas. Pakiramdam ko ang lakas ng katawan ko. Ngunit yung paglalaway ko patuloy pa din. Basang-basaan ang aking polo shirt nun. Kakapo na sa laway ko. Hindi na ako sumakay, pauwi. At naglakad na lamang ako. Medyo malayo din yun. Ngunit yung lakad ko nung mga oras na yun halos tumatakbo na ako. Ganun ako kabilis maglakad nun. Dahil madaling-madali akong makauwi. Dahil pakiramdam ko, anumang sandali ng mga oras na yun ay pwedeng mawala ako sa katinuan. Iyon ang pakiramdam ko. At ilang sandali pa nakauwi din ako. Kapansin-pansin hindi man lamang ako napagod. Ngunit ang paglalaway ko tuloy-tuloy pa rin at hindi nawawala. Pagkatating ko sa inupahan kong tirahan balisang-balisa ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Noong mga oras na yun parang patuloy pa rin na may humahalukay na naman sa akin tiyan na hindi ko mawari. Sinubukan kong kumain ng tinapay na nakatabi sa aking kwarto at mga chichirya, ngunit tila walang epekto ito. Hindi ko alam ang nangyayari at parang nanginginig ang aking katawan na hindi ko maintindihan. Kumakalam ang aking sikmura pero hindi naiibsan ng pangkaraniwang pagkain ng aking gutom. Maging ang aking uhaw ganun na lamang katindi dahilan ng aking matinding paglalaway. At nung pakiramdam ko mawawalan na ako ng malay, kinandado ko na yung kwartong inuupahan ko at pinatay ko ang ilaw para kung ano man ang mangyari, andun lang ako sa kwarto. Ilang sandali pa, nawalan na ako ng ulirat. Kinabukasan, natagpuan ko na lang na nasa kwarto pa din ako ng inuupahan ko. Kapansin-pansin, pagkagising ko
wala na akong damit. Natutulog naman talaga ako nang nakahubad. Pero sa pagkakataong ito, wala talaga akong saplot sa buong katawan. Ngunit yung agam-agam ko na yun nawala agad dahil nang makita akong paligid ng kwarto. Halos manlumo ako sa makita ko dahil panikalmot ang dingding ng aking kwarto. Wasak-wasak ang mga tukador at may malalaking wakwak ang aking mga damit na nakahanger. Hindi ko alam kung ano yung nangyari. Kagabi pa ako gulong-gulo sa kung anong nangyayari sa akin. Ang lalim ang iniisip ko. At ako'y lubhang nababagabag sa kung anong nangyayari sa akin ng mga sandaling yun. Ilang sandali pa, nakarinig ako ng pagtunog ng aking cellphone. Pagtingin ko, nag-text yung asawa ko, si Melissa. Patungkol ito sa nalalapit niyang paglipat sa Cavite para makasama ako. Kaya kahit masama ang aking pakiramdam nagbihis muna ako at sinimulang linisin ang aking kwarto. Buti na lamang at walang pasok nung araw na yun dahil ang sama talaga ng aking pakiramdam. Parang hinang-hina ang aking katawan. At sa oras na to ay nakakaramdam na din ako ng pagkalam ng aking sikmura. Kaya sinubukan kong kumain ng tinapay. May tinatabi kasi akong mga tinapay sa kwarto. Kinain ko yun. Ngunit tila walang epekto ang tinapay na itinabi ko. Parang hindi naiibsan ang aking gutom. Kaya dun ko naisip na siguro kaya ako nanghihina dahil sa gutom na ako. Parang may humahalukay sa aking sigmura. Pagtingin ko sa orasan sa cellphone, tanghali na pala. Kaya sinubukan kong lumabas para bumili ng makakain. Pagkabukas ko ng pinto, ganun na lamang ang aking pagkasilaw. Parang napasok ako na hindi ko maintindihan. Parang sobrang init ng araw ngayon. Kaya napabalik agad ako sa loob ng kwarto. Kaya pinilit ko na lang kainin yung tinapay na andun sa kwarto. Dati-rati, paborito ko tong tinapay na to. Pero sa pagkakataong ito, parang napakawalang kalasa-lasa nung kinakain ko. Pero dahil sa gutom na ako, pinilit ko tong kainin. Ngunit hindi ko to naubos. Hindi ko talaga gusto yung lasa. Yung tanghali na yun, sa sobrang sama ng pakiramdam ko, itinulog ko na lamang yun. Lumipas ang ilang araw, patuloy pa din ang pagsama ng aking pakiramdam. At patuloy laging kumakalam ang aking sigmura. Parang laging may kumakalaykay dito sa tiyan ko. Ngunit kahit masama ang aking pakiramdam, patuloy pa din akong pumapasok. Dahil ayokong isipin ng mga kasama ko na porket na regular ako absent na ako. Ngunit yung pagiging mahina ko napansin ng bisor ko. Fred, ayos ka lang ba? Tanong ni bisor. Medyo masama nga pakiramdam ko, sir. Mga ilang araw na. Sabi ko. Ba't di ka magpa-check up? Baka iba na yan. Sabi pa ng bisor ko. Sir, baka kasi isipin ninyo na porkit na regular ako mag-a-absent na ako. Sabi ko. Huwag mo isipin yun. Magsabi ka lang kung kailan. Ako na bahala dun. Iintindihan ko yun. Sabi pa ng bisor ko.
Sige po, sir. Salamat po. Sagot ko. Pagka-uwi, nag-text agad ako sa aking asawa. At yun din ang sabi niya. Magpa-check up ako. Kaya kinabukasan, nagpa-check up nga ako. Maghapon kong inantay yung resulta ng check up. Maggagabi na nung natapos lahat ng resulta. Saka kinuusap ako ng doktor. Boss, mabigat ba trabaho mo? Tanong ni Dok. Opo, Dok. Isa po akong budigero kasi. Kaya naman pala. Baka na-over-fatigue ka. Sabi ni Dok. Magpahinga ka lang muna, tas vitamins. Ang nararamdaman mo niyan, over-fatigue yan. Sabi pa ni Dok. Kaya, natuwa naman ako sa sinabi ni Dok dahil wala akong malubhang sakit. Kaya niresitahan niya na lang ako ng mga vitamins. Patapos yun umalis na ako sa table ni Dok. Habang naglalakad, bigla akong nakaamoy ng ugod ng linamnam. Napakabangong halimuyak nun. Tila ay mainit na mantikilang ipinapahid sa bagong lutong tinapay. Ganun kasarap ang aking naaamoy. Tila ay umaagos na gatas na aking sinusundan. Hindi ko maipalawanag ang aking nararamdaman. Tila ay lalong nag-alburuto ang aking tiyan sa amoy na yun, ngunit nagbigay sa akin ng kakaibang puwersa na sundan ng halimuyak na yun. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Ilang sandali pa, bigla akong pinigilan ng isang lalaki. Sir, bawal po outsider dyan. Sabi sa akin ng lalaki na parang staff ng ospital. Kaya parang nabalik ako sa katinuan. Ha? Ano ba to? Delivery room po yan, sir. Mga buntis lang dyan. Sabi pa niya. At muli kong naamoy yung napakalanamnam na amoy. Bago pa ako muling mahumaling sa amoy na yun, dali-dali akong umalis sa lugar na yun. Palabas ng ospital. Pagkalabas ng ospital, ay balisang-balisa ang isipan ko. Kung ano-anong tumatakbo sa isipan ko. At isa pa, parang ang bango-bango ng hininga ng isang sanggol na kahit nasa malayo ako, ay langhap na langhap ko. Kinikilabutan ako at abot-abot ang kaba ko. Pilit kong nilalabanan ang naiisip ko. Nagmadali akong umuwi at pagka-uwi ko nagkulong muli ako ng bahay. Kumakalam ang aking sikmura na tila ay may buhay na hayop sa aking tiyan na hindi ko maintindihan. Pinipilit kong matulog ngunit sa matindi kong gutom ay hindi ako makatulog. Ilang sandali pa tumawag ang asawa ko sa cellphone. Pagkasagot ko, inabusesan agad nito na parang may dinadamdam ako. Oh, anong problema? Bakit ganyan ang boses mo? Sabi ng asawa ko. Wala naman. Ayos lang naman ako. Sabi ko. Bakit? Yung resulta ba ng check-up mo? Ano ba sabi ng doktor? Sabi pa ni Melissa na halatang nag-aalala sa akin. Wala naman daw. Pahinga lang daw ako. Mag-vitamins. Na-overfatigue daw ako. Sabi ko.
Ganun ba? Buti na lamang. Akala ko kung ano ni. Pinakaba mo ko. Kung kailan, ilang linggo na lang makakapunta na ako dyan. Saka mo pa ako pinakaba. Sabi pa ng asawa ko. Habang nagsasalita ang aking asawa lalo akong nabalisa dahil kung totoo ang aking hinala, parating pa naman ng aking asawa. Kaya sa kaisipang yun hindi ko na naiintindihan ang pinagsasabi ng asawa ko. At patuloy na lamang na kung ano-ano mga naiisip kong mga bagay. Andiyan ka pa ba? Freddy! Diyan ka pa ba? Di! Tanong ng asawa ko. Lobat na ako. I-charge ko muna. Kaya humihina signal. Nagiging choppy ka sabi ko. Kaya ilang saglit pa ibinaba ko na ang cellphone. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko naman masabi sa asawa ko kung ano yung nangyayari sa akin dahil kahit ako hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin. Kaya humingi ako ng tulong sa kaibigan ko. Yun kay Benny. At sinubukan kong tawagan si Benny. Baka ilang beses kong denial yung number ni Benny. Hindi na siya makontak. Unable to reach niya yung number niya kaya nagtanong ako kay Sanchez. Si Sanchez, alam ko, yung mga magulang nun nasa Bisaya kaya tiyak may alam yun sa ganitong bagay. Pero hindi ko sinabi yung buong storya dahil natatakot ako. Kaya tumawag lang ako. O pre, patawag ka. Sabi ni Sanchez. Oo nga. Pasensya na. Masakit kasi tiyan ko May kilala ka bang manggagamot? Sabi ko. Di ba nagpa-check up ka kanina? Tanong niya. Yun nga Wala namang nakita kaya nagtatanong ako baka may kakilala kang manggagamot. Sabi ko. Wala akong alam dito sa lugar natin pero magtatanong-tanong ako. Pagkadinig ko nun parang nawalan din ng saysay pagtawag ko. Nagkulong na lamang ako sa aking kwarto at hindi naglalalabas. Makalipas ang ilang araw, pag-uwi ko galing ng trabaho, yung madalas kong nilalakaran kong pauwi, may nadadaanan akong isang sikat na establishment. At katabi nun tulay na tambayan ng mga batang hamog. Nung araw nun medyo ginabi ako ng uwi dahil nag-overtime kami. Habang papauwi ako nun humihilab na naman ang aking tiyan nun dahil sa gutom. At simula nung sumakit yun hindi na yun napapawi. Habang naglalakad bigla na lamang akong nakalanghap ng malinamnam na bagay. Yung parang naamoy ko sa ospital nung nakarang araw. Napakabango. Napakasarap. At maging ang tibok ng puso ng tao niyon ay dinig na dinig ko. Ngunit pagkadinig ko nun ay nakaramdam ako ng pananabik at pagtatakam. Nang ilang sandali pa ay tila nawala na ako sa ulirat at hindi ko na namalayan ang sumunod na pangyayari. Nagising na lamang ako na nasa aking kwarto. Nagising ako sa malansang naamoy ko. At doon ako nagising. Pagkabangon ko tumambad sa sahig ng aking kwarto ang
ang labi ng isang bata na wasak ang katawan na tila'y winakwak ito. Gulat na gulat ako sa aking nakita. Nahintakutan ako sa aking namulatan. Nung muli kong tiningnan ang mukha ng bata, parang namumukan ko ito. Parang isa ito sa mga batang hamog na nakikita ako dun malapit sa tulay na tumatambay. Halos mabaliw ako sa aking napagtanto. Habang napansin kong balot ng dugo ang magkabila akong kamay. At maging ang aking kuko ay may mga namumong dugong naipit dun. Umiiyak ako at humihingi ako ng kapatawan sa Diyos kung paano nangyari to. Iyak ako ng iyak dahil hindi ko to sinasadya. Kaya nung mga oras na yun tinangka kong kitilin ng aking buhay. Ngunit naisip kong bigla ang aking mag-ina. Hingi ako ng kapatawan sa Diyos sa mga nangyaring to. Na kahit ako'y hindi ko alam bakit nangyayari. Yung labi ng bata ipinalot ko sa isang garbage bag. Halos lahat ng laman loob nito ay wala na. Tila ay lahat nito ay nakain ko na. Maging ang dugo nito ay tuyong-tuyo at malaking bahagi ng katawan nito ay nawawala na. Kasabay nun yung gutom ko ay naibsa na. Hindi na kumakalamang sikmura ako. At doon ko lalong napagtanto na ako ang kumain ng laman loob ng batang ito. Sa awa ko sa bata minabuti kong ilibing ang labi ng batang ito. Gamit ang aking motor naghanap ako ng bakanting lugar na pwedeng paglibingan. Gamit ang aking motor naghanap ako ng bakanting lugar na pwedeng paglibingan ng labi ng bata na yun. Hanggang sa makaabot ako sa bandang Quezon. At doon nakahanap ako ng bakanting lugar upang paglibingan ng bata. Iyak ko ng iyak habang inililibing at hanggang pag-uwi. Di ko lubos maisip kung paano ako naging ganitong nilalang. Hindi ko matanggap bakit ako nagkaganito. Hindi man kami mayaman, ngunit pinalaki kami ng magulang namin ng may takot sa Diyos. Matapos yun muntik-muntikan ko na namang kitilin ng aking buhay. Pakiramdam ko ay isa akong halimaw na walang puwang sa mundong to. Ngunit na magpapakamatay na ako biglang tumawag ang aking asawa. Nabusesan din nito. Meron akong dinadamdam. Sinabi ko na lamang na namimiss ko sila ng aking anak. Kaya nang dahil dun ako ay nahimasmasan. Biglang naisip na, paano ang aking pamilya kung wala na ako? Pinili ko magpakatatag. Ngunit tila madadagdagan pa tong pinagdadaanan ko na to dahil ilang araw lamang mula ngayon dadating na ang aking asawa. Isip ako ng isip ng kung ano hanggang sa makatulog na lamang ako kakaisip ng mga kung ano nung bagay na pwede mangyari sa akin. Kinabukasan, ikapansin-pansin. Simula nung makakain ako ng katawan ng tao nagtaglay ako ng pambihirang lakas. Lakas na hindi pangkaraniwan, lalo na kapag gabi na. Hindi ko maipaliwanag kung paano, ngunit nagkaroon ako ng kakayang na hindi pangkaraniwan. Lalong tumalas ang aking pandinig at pangamoy ng higit pa sa dati. Nagkaroon din ako ng kakayahan na sa tagabulag.
Yung kayang magawa na hindi ako makita ng tao, maging yung refleksyon ko sa salamin. Kaya kong magawang hindi ako makita ng tao. Ngunit yung kakayahan na yun ay hindi pang matagalan. May oras ito. Matapos yun ay lagi na akong maagang pumapasok sa trabaho. Madaling araw pa lamang, andun na ako. Tuwang-tuwa naman ang aking bisor dahil kahit hindi ko pa shift nagtatrabaho na ako. Tulong ko na din yun sa bisor ko, ngunit bukod dun pamamaraan ko din yun para makaiwas sa araw. Dahil kung hindi ako magtatrabaho agad hindi ako makakapasok sa warehouse. Kaya nagtatrabaho na ako nun kahit wala pang bayad. Para sa akin, mas okay yun kaysa maarawan pa ako. May isang insidente sa trabaho na habang sa day shift nagtatrabaho na ako, ngunit pagsapit ng takip silim tuloy-tuloy pa din ang trabaho. Hindi ako napapagod. May isang pagkakataon pa na meron kaming delivery sa warehouse na gabi ang dating. 2 malalaking truck yun laman ay bigas, mga 16-wheeler truck yun. Pagdating ng gabi, halos ako na lamang nagtatrabaho at nagkakamada ng mga bigas mula sa 2 truck na yun. Tila hindi ako napapagod. Bilib na bilib ang bisor ko nun sa akin. Magdamag ako na ako lamang ang nagbubuhat ng mga bigas. Pati mga kasama ko sa trabaho ay bilib na bilib sa akin. Ngunit sa kabila ng mga kakayang taglay ko nun isa sa mga pinakaiiwasan ko nun ang makipagtitigan o yung may tumingin sa aking mata. Pakiramdam ko kapag tiningnan ako sa aking mga mata ay mapagkikilanlan ng aking tunay na pagkatao. Kaya iwas akong makipagtitigan sa mga tao nun. At para masolusyonan yun nagsusuot ako ng shades. Yung tigsi 50 pesos na shades, yung madalas kong suot nun. Sapat na yun para maikubli kong aking mga mata. Naging ganun ng aking pang-araw-araw na routine. Papasok ng madaling araw at uuwi ng gabing-gabi. At sa ganung pamamaraan, pinilit kong maging normal ang aking kilos hanggang sa makadating ang aking asawa. Ngunit andun pa din palagi sa likod ng aking isipan ang takot na malaman ng asawa ko ang lahat. Tuwang-tuwa ako nung makita ko ang aking asawa. At dahil dun lalong nagpatibay sa aking kalooban. Naging maayos ang lahat, ngunit dahil sa aking itinatagong pagkatao iniwasan kong makipagsiping sa aking asawa. Ngunit bago pa man umabot dun ipinaluwanag ko na agad na maghapon kasi ako sa trabaho. Pagod ako. Patid kong may pagtatampo ang aking asawa. Ngunit sa aking pagpaliwanag naunawaan naman yun ni Melissa. Ngunit sa paglipas ng araw bigla akong kinumpronta ni Melissa. Fred, bakit parang may masangsang na amoy dito sa kwarto mo? Tanong ng asawa ko. Ilang araw ko nang hinahanap yun. Baka patay na daga lamang, ngunit wala naman ako makita. At isa pa, kakaiba yung amoy na yun. Tanong pa ni Melissa. Sa kapitbahay natin galing yun. May mga nag-aalaga kasi ng babo dyan at kung ano-ano pa mga hayop. Alam mo naman, kailangan nating makisama. Nangungupahan lang tayo dito
Sagot ko sa asawa ko. Ganun ba? Ang sangsang kasi ng amoy. Sabi pa ni Melissa. At isa pa, pansin ko bakit kahit nasa loob ng bahay, naka-shades ka. Tanong pa niya. Nagka-depresensya kasi yung mata ko. Hindi ko pala nabanggit sa'yo. Sabi ko. Nung nakaraan kasi nagpatingin ako sa espesyalista. Pinayuhan ako mag-shades muna lagi. Sabi ko. Ramdam ko nang punong-puno na ng pagtududang aking asawa dahil rinig na rinig ko ang pag-iba-iba ng pintig ng puso nito. Ngunit pinilit ko na lamang magpatay mali siya sa mga kanyang hinala. Makalipas ang ilang linggo kumakalam na naman ang aking sikmura. Kumakalam na naman na ang nilalang na nasa loob ng aking tiyan. Yung gutom ko hindi mapukaw-pukaw at tila maiibsan lang pag nakakain muli ako ng sariwang dugo at laman. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Dahil baka sa sobrang gutom ko baka yung asawa ko naman na mapagdiskitahan ko. At isa pa, ayaw ko na din kumain pa ng tao. Kaya, nag-isip ako ng paraan. Ginawa ko lalo kong tinagalan ng oras ko sa aking trabaho. Kapag alam kong tulog na ang aking asawa, saka pa lamang ako uuwi. At papasok din agad habang madaling araw pa. Nagpatuloy yun ng ilang araw para lamang makaiwas sa kung kapahamakang pwede kong maidulot sa aking asawa. Ngunit nung sumunod na araw, talagang hindi ko na makayanan ng gutom at tila kinakain na ng nilalang sa aking loob ang aking mga bituka. At nagdudulot ito ng matinding pananakit sa aking tiyan. Pilit ko yung tinitiis, ngunit yung gutom at pagkasabik sa sariwang laman ang tila hindi ko na kayang matiis. Na parang kahit anong oras ay mawawala na ulit ako sa ulirat at bigla na lamang mananagpang. Lalo akong umiwas sa lugar na kung saan may mga buntis at bagong panganak at mga bata dahil kakaiba yung dulot niya ito sa aking katawan. Tila ay nanginginig ang aking katawan kapag nakaamoy ako ng buntis at mga bata, kaya pilit ko yung iniiwasan. Gamit ang matatalas kong pandinig at pangamoy. Kapag malayo o may parang parating na buntis ay ako na mismo ang umiiwas. Ngunit hindi ko na talaga makayanan ang bugso ng aking pagiging aswang. Kaya nagtungo ako sa isang manukan at kinausap ang may-ari na bibili na lamang ako ng pangkatay ng manok. Bumili ako ng 5 pirasong buhay na manok. Pagkabili ko inuwi ko ito ng bahay. Nang masiguro kong tulog na ang aking asawa, walang sabi-sabi, pinagngangasab ko ang mga buhay na manok. Sinipsip ko ang mga dugo nito. Kahit papaano ay nabawasan ang aking gutom. Sarap na sarap ako ng mga sandaling yun na para akong isang asong ngumangasab ng buto. At inisees ako ang mga laman loob nito at kinain. Hindi man naalis ang gutom ko ng buong buo, ngunit naibsan naman nito ang pagkasabi ko sa sariwang laman at gutom. Sarap na sarap pa rin ako sa pagkain nito. Nang biglang magising si Melissa at naaktuhan ako sa aking ginagawa. Gulat na gulat si Melissa at napasigaw agad. Ngunit bago pa ito makasigaw ng todo ay napigilan ko na ito.
Mabuti na lamang at naibsan na ang pagkahayo ko sa naman ng mga sandaling yun at nakilala ko pa siyang asawa ko dahil kung hindi, baka pati si Melissa ay nakain ko. Pagkakita niya sa akin, napasigaw na siya. Bagamat napasigaw na meron akong kakayahan na parang matutulala lamang ang tao sa aking harapan. At ginawa ko yun sa kanya. At napigilan ko ang paglilikha niya ng matinding atensyon mula sa aming kapitbahay. Takot na takot si Mila sa akin. At ang kinakatakutan ko ay eto na, nangyayari na. Nakita ako ni Melissa na aktwal nang inangasab ang mga buhay na manok. Nang medyo kumalma na si Melissa, ay saka ako nagsalita. Wala na akong magagawa kundi magsabi ng katotohanan. Hindi ko alam paano nangyari sa akin to. Hindi ko ginusto to. Wala kaming lahing aswang. Ngunit naging ganito ako. Yan yung dahilan sa mga kakaibang kinikilos ko. Sabi ko kay Melissa. Inilahad ko na ang katotohanan kay Melissa. At kung hindi niya ako matatanggap maiintindihan ko naman. Ngunit kung ganun nga ang mangyayari, wawakasan ko na talaga ang buhay ko. Iyon ang mga nasa isipan ko ng panahon na yun. Ayokong maging ganito. Ilang saglit pa ay umiiyak si Melissa at niyakap ako nito. Nagulat ako sa reaksyon ni Melissa. Natila ako bang umiiwas dahil sa mga dugong nasa kamay at bibig ko. Naiintindihan ko na. Unang dating ko pa lamang dito ay napansin ko na ang kakaiba mong kilos. Maging ang masangsang na amoy. Sabi ni Melissa. Tatagan mo ang loob mo. Huwag ka mawawalan ng pag-asa para sa akin at sa anak mo. Sabi pa ng asawa ko. Pagkadinig ko nun hindi ko na namalaya na humahagul-hugul na ako sa pag-iyak. Lingid sa aking kaalaman may alam pala si Melissa sa mga aswang dahil ang lola niya nung nabubuhay pa isang manggagamot at naikwento sa kanya mga ganong bagay. Matapos ang insidenteng yun nabuhayan ako ng loob. Nagkaroon ako ng pag-asa. Sa paglipas ng mga araw, itinuloy ko lamang ang nakagawian ko. Ngunit sa pagkakataong ito si Melissa na ang bumibili ng mga buhay na manok para sa akin. Ngunit habang tumatagal, tila hindi na nagiging sapat ang mga manok na buhay. Kumakalampa din ang tiyan ko. Yung hayop na nasa loob ng aking sikmura tila hindi nakukontento. Patuloy ang pagsakit ng aking tiyan. Makalipas ang ilang araw, nabalitaan na lamang namin sa trabaho na nabaril ang aming bisor. Buti na lamang at buhay siya. Siya yung mabait kong bisor na tumulong sa akin sa pagiging regular. Na-hold up siya at muntik pang patayin. Buti na lamang at nakaligtas. Nang mabalitaan ko yun agad kong tinawagan si Sir Melvin at kinamusta. Sir, gusto na kayo? Nabalitaan namin yung nangyari. Tanong ko kay Sir Melvin. Ito, okay naman na daw. Medyo stable na daw ako. Sa balikat lang ang tama ako. Sabi ng bisor ko. Saan ba nangyari to, sir? At namukhaan nyo ba yung gumawa o nakilala nyo man lang?
Tanong ko. Oo, naamukaan ko. Na-i-report ko na sa pulis. Sabi pa ng bisor ko. Tiningi ko yung lugar at yung pagkakakilanlan ng tao. Nung makuha ko yun nagpaalam na ako sa bisor ko. Yun lamang ang kailangan ko upang matuntun ang tao na yun. Agad kong pinuntahan yung lugar ng krimen at naghanap lang ako ng mga bagay na pwedeng pagkakilanlan. Gamit ang taglay kong kakayan natuntun ko agad ang salarin ng walang kahirap-hirap. Sa isip-sip ko ng mga oras na yun maiibsan na ang aking uhaw at mababawasan na din ng salot sa lipunan. Ngunit bukod dun malaki yung utang na loob ko sa aking bisor. Kaya para mawalan siya ng agam-agam ako na ang bahala sa tulisan na to. Sumunod na gabi sinadya kong magpahuli sa trabaho. Sinadya kong umuwi ng gabi. Dahil meron akong inaantabay. Sumunod na gabi, sinadya kong magpahuli ng uwi. Dahil meron akong inaantabayanan. Pagkalabas ko ng trabaho, malalim na ang gabi. At hindi sa kalaunan, inatukoy ko na ang kinaroroonan nung taong pinupuntirya ko. Napag-alaman ko din na bukod sa pagiging holdapper talamak din tong kriminal na to sa pagpatay sa mga asong nakakagala. Kinakatay niya ang aso at kinagawang pulutan. Nung andun na ako sa kinaroroonan kung saan malapit ang tao na yun yun na nga ang ginawa ko. Nag-anyong aso ako at sinundan-sundan ang holdapper na yun. At hindi nagtagal napansin ako ng holdapper at pinaamo ako at pinapasunod. Sumusunod lamang ako sa kanya nakagaya ng maamong aso. Nang makarating na kami sa lugar na wala gaanong tao dumampot ito ng malaking bato na tila ipupukpok sa akin. Yun lamang ang aking hinihintay. Nang masiguro kung walang tao sinakmal ko agad ang kanyang leg na hindi na ito nakapag-react pa sa sobrang gulat. Ilang sandali lang binawian na siya ng buhay at nagpalit na ako ng anyo. Sinipsip ko ang kanyang dugo hanggang sa tuyong-tuyo ang katawan nito. Nagbigay ito ng kakaibang sensasyon at lakas sa aking katawan. Ilang sandali pa, iwinakwak ko ang kanyang dibdib gamit ang aking mahahaba at matatalas na kuko na parang pupupulit lamang ako ng papel. Inubos ko ang lamang loob niya. At yung gutom na iniinda ko ng mga nakarang linggo pa tila napawi. At napalitan yun ng kakaibang lakas. Ang nararamdaman kong lakas inadagdagan pa nung mga oras na yun. Pinirapiras ako ang katawan ng kriminal na yun at halos maubos ang malaking parte ng kanyang katawan. At dahil wala na akong gutom, yung mga natirang parte ng kanyang katawan itinapon ko sa ilog at sa iba't ibang parte ng lugar matapos ko itong pirapirasuhin. Yung pagkakataong yun na kumitil ako ng buhay na wala akong bahid ng pagsisisi. Ngunit ikinabahala ko yun dahil tila nagtaglay ako ng kapangyarihang higit pa sa dati. At doon ako nababahala dahil nakakahumaling ang kapangyarihang dulot nun
na baka pag di nagtagal, ako ang magumunsak pangyarihan taglay nun. Tuluyan ko nang hindi makapilang ang aking asawa, lalo ng aking anak. Simula nun nasabi ko sa sarili ko na hindi na ako kakain ng tao. Makalipas ang ilang linggo, kumakalam na naman ang aking sikmura. Tila nagwawala na naman ang nilalang na nasa loob ko. Patuloy ang pagsakit nito. Kagaya ng naipangako ko sa sarili ko di na ako kakain ng tao. Lumipas pa ang ilang linggo. Patuloy pa din sa pagsakit ng aking tiyan. Ang binibiling buhay na manok ng aking asawa hindi na sumasapat sa gutom ko. Hindi na nito naiibsan ang aking nararamdamang gutom. Na kahit pamatid gutom man lamang hindi na umuubra. Kaya makalipas pa ang ilang linggo, bumagsak ang aking pangangatawan. Ngunit patuloy pa din ako sa pagpasok sa aking trabaho. Naging kapansin-pansin ang aking pangangayayat sa mga taong nakapaligid sa akin noong mga panahon na yun. Ngunit buo ang loob ko na hindi na kumain ng tao. Iyon din ang sabi ko sa asawa ko. Ang lakas na taglay ko naroroon pa rin, ngunit hindi na ito kagaya nung dati. Maging iba kong kakayahan nabawasan at ang iba'y humihina na din. Isang araw, may nasabi ang aking asawa na may manggagamot daw na kilala ang ninang namin sa kasal. Kaya nung wala akong pasok pinuntahan namin agad yun. Sa text pa lamang sinabi na ng asawa ko na masakit ang aking tiyan, kaya kami magpapagamot. Hindi namin sinabi ang totoong pagkatao ko. Pagkadating sa lugar ng manggagamot, hindi na kami pinatuloy ng manggagamot. Hindi pa kami nakakatapak sa kanyang bakuran, pinigilan na kami nito at sinabihan na hindi niya daw ako kayang gamutin. Wala kaming nagawa kundi bumalik na lamang sa aming tinitirahan. Makalipas ang ilang linggo, may nabalitaan kami manggagamot na nasa bandang Laguna naman. Sinadya muli namin ang manggagamot na yun. Sa pagkakataong ito pinatuloy kami ng manggagamot sa kanyang pamamahay at tinanong kung anong aking nararamdaman. Sinabi ko masakit po ang aking tiyan. Hinilot lamang ako ng manggagamot at pinainom ng herbal na gamot. Walang epekto sa akin yun. Tila akala ng manggagamot simpleng sakit lang ng tiyan ang aking nararamdaman. Kaya matapos yun hindi na kami bumalik pa sa manggagamot na yun. Makailang ulit pa kaming may pinuntahan na iba't ibang manggagamot. Walang makatulong sa akin. Yung ba hindi pa malaman na ako ay isang aswang. Nang sumunod pang mga linggo, nag-text sa akin ang aking pinsan na taga-Caloocan. Bagamat meron akong mga pinagdadaan ng suliranin madalas naman kaming nag-uusap ng pinsan ko sa text at sa chat. Nabanggit ko sa pinsan ko na sumasakit ang aking tiyan na madalas. Kaya mayroon siyang inirekomendang manggagamot na mula sa Caloocan. Kaya mula Cavite sinadya namin ng asawa ko ang aking pinsan sa Caloocan. At dahil may kalayuan yun nagpaalam muna ako sa aking bisor.
Pinayagan naman ako. At pagpunta namin sa Caloocan, dun muna kami pinatuloy ng pinsan ko sa kanyang bahay. Pagdating namin dun, ibinida agad ng pinsan ko yung manggagamot. Magaling na manggagamot yun, sabi ng pinsan ko. Siya nagpagaling sa akin saka sa asawa ko. Dagdag pa ng pinsan ko. Nagkasakit ka sa pinsan ko at munti ka nang maoperahan. Kaya gano'n na lamang ang tiwala ng pinsan ko sa manggagamot na yun. Kinabukasan, sinamahan kami ng asawa ko sa manggagamot ng pinsan ko. Hindi naman gano'n kalayo mula sa bahay ng pinsan ko yung lugar ng manggagamot. Ngunit kailangan namin mag-tricycle papunta dun. Pagdating dun, sa labas pa lang ng gate, napansin ko parang ordinaryong bahay lamang. Pagtawag ng pinsan ko sa manggagamot, agad-agad namang may nagpapasok sa amin. Kaya sa isip-isip ko, malamang kagaya lang din ito ng mga iba kong napuntahan. Nang makapasok kami sa loob ng bakuran, doon muna kami pinatuloy sa parang altar ng manggagamot. Hiwalay ang altar nito sa bahay nito. At habang nag-aantay sa manggagamot na lumabas ng bahay, pinagmamasdan ko yung altar nila. Kakaiba yung altar. Wala akong nakikitang rebulto o krus man lamang o imahe ng mga santo. At wala rin akong nakikitang rosaryo. At may mga iba pang kakaibang nakalagay na wala sa normal na altar. Ilang sandali pa, lumabas na yung manggagamot. Ordinaryong itsura lamang yung manggagamot. Parang hindi nga siya manggagamot. Maya-maya pa tila nagdasal dun sa kanyang altar at may inusal. Hindi ko naintindihan yun pero naririnig ko. Matapos magdasal nagsalita ang manggagamot. Ano bang nararamdaman mo? Tanong ng manggagamot. Masakit po yung tiyan ko, sabi ko. Ilang sandali pa, pinaalis ng manggagamot yung ibang nandoon maliban sa amin. Naging ang pinsan ko, pinaalis na muna. Magsabi ka ng totoo. Kung hindi, nakakaalis ka na. At walang gamutan na mangyayari dito, sabi ng manggagamot. Kaya nagulat ako sa sinabi ng manggagamot. Hindi ako agad makapagsalita. Tila akong nakatutulala. Nagsalitang muli ang manggagamot. May karga ka. At alam nyo yan. Ngunit kung hindi ka aamin at hindi magsasabi ng totoo, makakauwi na kayo. Sabi pa ng manggagamot. Matapos yun unti-unti kong nilihad ang aking pagkatao sa manggagamot. At hindi ko namalayan, ako'y napapaiyak na lamang sa aking kinauupuan habang nilalahad ang aking pagkatao. Nagsalitang muli ang manggagamot. May nadali ka na, di ba? Yung asawa mo, malapit na to. Sabi pa ng manggagamot. Nagulat na naman kami. Lalo akong napahagulgol dahil nagbalik na naman sa aking alaala yung batang aking pinaslang. Matapos yun nagdasal ang manggagamot. Pati
pati kami ay hinimok na magdasal kung maniniwala kami. Kaya nagdasal ako, aking asawa. Humingi ako ng kapatawaran at nagdasal ng taimtim. May mga dasal siyang binubulong sa aming mag-asawa. Bagamat naririnig ko kahit ibinubulong niya lang hindi ko yun naiintindihan. Matagal ang aming usapan. At habang nag-uusap nagdadasal at merong gamutan na nangyayari. Ilang sandali pa ay may ibinilin sa amin ng manggagamot. May mga pinahahanap sa amin mga sangkap na kailangan naming dalhin bukas. At may mga pinahanda siyang mga kagamitan na kagaya ng mga niyog at sapal nito at iba pang mga bagay. Meron din siyang ibinigay na dasal sa amin na kailangan naming dasalin sa takdang oras. Malapit nang maghapon ng mga oras niyo nung pauwiin kami. Kaya kinabukasan bumalik ulit kami sa bahay ng manggagamot. Umagang umaga pa nang bumalik kaming mag-asawa. Nung pagpunta namin sa altar, kita namin ang mga nyug at mga sapal at iba pang bagay na nasa altar na parang dinasalan magdamag. Napansin ko yun dahil sa mga malalaking kandilang nakasindi at lagpas kalahati na ang pagkakatunaw. Nagpatuloy pa ang aming gamutan at nagdasal kaming muli. Matapos kaming magdasal ay may ibinigay na langis sa amin ng manggagamot. Nasa maliit na botelya lamang ito nakalagay. Tag-isa kami ng aking asawa. At ibinili na inumin namin ang langis na yun. At ipagpatuloy ang dasal na ibinigay sa amin. May mga binilin din sa amin na bawal kainin. Pagkabalik sa bahay ng aking pinsan, andun lamang kami. Ngunit kapansin-pansin, may mga pusang umaaligid sa bahay ng pinsan ko. Mula pa ng unang gaming pagpunta namin dun, na dati-rati wala naman. Binaliwala ko lamang yun. Nung ininom namin ang langis na ibinigay ng manggagamot sa takdang oras, nag-iingayan ang mga pusang nakapaligid sa bahay. Matapos yun dinsalulit namin ang dasal na ibinilin sa amin. Makalipas ang halos kalahating oras, tila parang hinalukay ang aking sikmura at napasuka ako. Sumuka ako ng napakaitim na likido ang lumabas sa aking bibig at napakabaho nun. Pakiramdam ko pati bituka ko isusuka ko ng mga oras na yun. Ang asawa ko din yung nagsuka. But hindi kagaya ng isinuka ko. Matapos kaming magsuka kabilin-bilinan sa amin na ibalot yun sa dyaryo, sunugin at ibaon sa lupa. Gumaang bigla ang pakiramdam ko matapos kong magsuka. At parang milagrong unti-unting nawala ang pagsakit ng aking tiyan. At matapos ang pagsusuka namin, kinatok kami ng pinsan ko at nagtatanong kung ayos lang daw ba kami. Maayos naman kami at pinakusapan ko na lamang na ang pinsan ko na pakibaon ang mga bagay na isinuka namin. Na agad namang tinugunan ng aking pinsan. Matapos yun kinausap ko ang aking pinsan. San, magaling nga si tatay. Totoong sabi mo, mahusay siyang manggagamot. Sabi ko. At maging ang asawa ko sumang-ayon sa sinabi ko. Sabi ko sa'yo magaling yan.
Basta susundin nyo lang yung pinagagawa sa inyo. At pa ba sabi sa inyo? Sabi ng pinsan ko. Pinapabalik pa kami dun bukas, pero tuloy-tuloy lang daw ang dasal na ibinigay sa amin. Sabi ko. At patuloy pa kaming nagkwentuhan ng pinsan ko. Kinabukasan, nagbalik kaming muli kina tatay, yung manggagamot. At ikinuwento namin ang nangyari yung nakarang gabi sa kanya. Madami ka bang kainuman sa lugar nyo? Yung isa dun, sinadya kayong hawaan nun. Kaya nung nahawaan ka, nagpakalayo-layo na. Sabi ni tatay sa akin, yung manggagamot. Kaya dalawa ko kayong binigyan. Dahil pati ang asawa mo magiging ganap na aswang na din. Pero tandaan nyo na mga pinapagawa ko. Yung dasal, ituloy-tuloy nyo lang. At yung mga pagkain na bawal, huwag nyo munang kainin. Lagi kayong mananalig sa Diyos. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Sabi pa ng manggagamot. Sumunod na araw sinubukan ko ng alisin yung shades ko. At sinubukan ko na rin huwag magsuot ng may mahabang manggas na damit. At nagpaaraw ako. Nung una naiilang pa ako. Nang tuluyan ng nasinagan ng araw ang aking balat napakasarap sa pakiramdam. Sa tinagal-tagal ng panahon naarawan na naman ako. Napaiyak na naman ako sa tuwa, sa pasasalamat at sa pagkakataong makakapagsimulang muli kami. Maging asawa ko napaiyak din. Nagpabalik-balik pa kami sa bahay ng manggagamot hanggang sa tuluyan na kaming gumaling. At pinagpatuloy din namin ang dasal na ibinigay sa amin bilang protection din namin. Abot-abot ang pasasalamat ko kay tatay dahil sa pagiging instrumento sa pagpapagaling sa amin. Lalo na sa pinsan ko. At lalong-lalo na sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Sa tuwing may magpapatulong sa akin na magpapagamot lagi kong itinuturo kina tatay bilang pasasalamat sa kanya. Nakabalik ako sa aking trabaho makalipas ang ilang buwan. Lumipat na din kami ng tinitiran pero dun pa din kami sa Cavite. Makalipas ang ilang buwan isinama na din namin ang aming anak sa aming pamamahay sa Cavite. At pagbalik sa trabaho nagsimula muli ako sa pagiging under probation at ginaglaon naging regular ulit na budigero. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong i-shoutout ang lahat po ng sumusuporta at tumatangkilik po sa ating channel. Maraming salamat po. Sa 3,000 subscribers po natin, maraming salamat po. Sa lahat ng silent listeners, maraming salamat po. Sa lahat po ng sumusuporta, maraming salamat po. At sa mga subscribers po na hindi po nabanggit, maraming salamat po. At sa mga nabanggit ko, maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout sila Boss Dimples Yumi, Boss Vinci Mayo, alagaan mo ang pusa ni Tikia. Shoutout to Vidura and Vida from Rosary Hayaratne. Ma'am, shoutout po sa'yo. Shoutout din po kay Diggy and George. Channel po nila tungkol po sa mga fairy tales po, bedtime stories. Kung may time po kayo, panoorin nyo po. Maganda po yung mga stories po niya. Shoutout din po kay Boss Darlene Kabatuan. Ma'am, maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Sarah King. Shoutout din po kay Julian Rowaya. Maraming salamat po, boss. Shoutout din po Boss James Kisolon.
Boss, salamat kayo. Maraming salamat po kay Ma'am Amor ng Iraq. Shoutout din po kay Boss Kwentong Captain Kokak, isa po sa magaling naming narrator. Kumantahin po kayo, bisita rin po kay channel po, Kwentong Captain Kokak. Shoutout din po kay Boss Bobby Ungsueko, kay Ma'am Ivy Estandian, maraming salamat po. And kung mahilig po kayo sa mga lutuin, shoutout din po kay Boss Remis Kapampangan Recipes. Kung may time po kayo, bisita po kayo sa lutuin po niya na simple lang po pero pang 5-star po yung dating. Shoutout din po kay Ma'am Jennifer Davis from New York. Ma'am, maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Julie Ruel at sa pagbantay niyo po sa dalawa niyo pong apo, kay Kyla and Noah, maraming salamat po. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Ma'am Maricon Jimena, maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Elaine Almera, maraming salamat po. Shoutout din po kay Ethan, Andy and family. Kung mahilig po kayo sa mga mukbang, sa mga vlogs po, sa cooking, kung may time po kayo, bisita po kayo, Ethan, Andy and family. At isa po sa magaling din namin na narrator po, Boss Nightmare, Noodles Dark Stories. Kung may time po kayo, bisita po kayo. Shoutout din po kay Boss Chana Chini, kay Boss Jang Nancy, ma'am, maraming salamat po. And ingat po kayo dyan sa Macau. Shoutout din po kay Boss Lutong Bahay ni Ming. Kung may time po kayo, bisita rin po kayo sa channel po. Di Boss Lutong Bahay ni Ming, mga simpleng lutuin po, pero napakasarap po. Shoutout din po kay Ma'am Normally Beltran, ma'am, ingat po kayo dyan sa Riyadh. And shoutout din po kay Boss Casper Stories, YouTube. Kung may time po kayo, bisita po kayo sa channel po ni Boss Casper. Panigurado, matutuwa po kayo sa mga kwentos po niya. Shoutout din po kay Boss Cheska Lalisa, kay Ma'am Marian Paluan, maraming salamat. Kay Ma'am Rhea O Vlog, maraming salamat po ma'am. Kung may time po kayo, bisita po kayo. May vlog po si Ma'am Rhea, na nasa Japan po siya ngayon. Kay Boss Christine Santos, mega shoutout sa iyo, boss. Kay Miss Midnight Stories, kung may time po kayo, bisita po kayo. Napakaganda po ng kwento po na Miss Midnight Stories. Kay Boss Lockdown of Riyadh, ma'am, ingat po kayo dyan. Shoutout din po kay Boss Nestor Bauyon, Tatay Estong, ingat po kayo dyan sa London. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Aling Maria. Kung may time po kayo, bisita rin po kayo, may channel po. Si Boss Aling Maria, isa po sa magaling naming narrator po. Boss, shoutout din po kay Boss Rochelle Abillar. Mahilig po ka sa game streaming, punta lang po kayo sa channel po ni Boss Rochelle Abillar. Shoutout din po kay Boss Kenny Gonzalez, boss, maraming salamat po. Kay Ma'am Evangeline Lardo, maraming salamat po. Kay Sherwin Buluran, maraming salamat po, boss. Kay Yumi Cotton TV, maraming salamat. Kung may time po kayo, bisita po kayo sa vlog po ni Boss Yumi Cotton TV, mga helpful tips po tukol po sa mga gadgets, mga wifi po. Kay Boss Julie Ruel from LA, ma'am, maraming salamat po. Kay Ma'am Milet Octa from Taiwan, ma'am, maraming salamat po. Ingat po kayo dyan. Kay Ma'am Best Mads, maraming salamat po. Kay Twisted Tales of the Dark Side, kung mahilig po kayo horror stories, isa pong magaling na narrator at napakagaling po na writer, bisita lang po sa channel po niya. Kay Ma'am Charmaine Saneo, ma'am, maraming salamat po. Kay Boss Jamer Bellarmino from Hong Kong, boss, ingat po kayo dyan. Kay Ma'am Lawrence Kamaklang of Singapore, ingat po kayo dyan, ma'am. Shoutout din po kay Boss Annalyn, ma'am, maraming salamat po sa nakatutukan niyo pong comments. Maraming salamat po. Kay Boss Sandatang Pinoy Horror Story, kay Boss Mark, time po kayo, bisita niyo po sa channel po. Boss Beauty and the Beast, maraming salamat po. Kung may time po kayo, bisita po sa vlog po ni Boss Beauty and the Beast. Ang ganda po ng mga drone shots po niya sa bandang Antique, napakaganda po. Kay Ma'am Rubina Dairo, maraming salamat po. Kay Boss City para 14, boss, maraming salamat po. Kay Boss Freya's channel, kung may time po kayo, bisita po kayo sa channel po ni Boss Freya. Kay Boss Jasper Reed Stories, isa po sa magaling naming narrator, kung may time po kayo, bisita rin po kayo sa channel po niya. Kay Ma'am Air Scrib Horror Tales, Boss Eri, maraming salamat po. Isa po sa magaling din namin na narrator po. May time po kayo, bisita rin po kayo sa kanya. Basta no copyright background music, kung may time po kayo, bisita rin po sa channel. At pwede nyo pong gamitin yung music niya as background po sa inyo pong mga vlogs or contents. At shoutout din po kay Ate Doris,
Kilabot Channel, isa po sa magaling namin na writer, isa po sa magaling naming narrator. May time po kayo, bisita po kayo po sa Kilabot Channel po. Kay Ate Doris, maraming salamat po. Kay Ma'am Eliza Miguel, ma'am, maraming salamat po sa palagi niyo po pang suporta. Kay Boss Kuya Eric TV, isa po sa magaling naming writer, katandem niya po lagi si Boss Sam Writes at si Boss Sai 1986, maraming salamat po. At isa po sa magaling naming narrator, Boss Dark Hub PH, maraming salamat sa iyo, boss. May time po kayo, bisita rin po kayo sa channel po ni Boss Dark Hub PH. Kung mahilig po kayo sa kalapate, sa mga loft po, Kamandag Pigeon TV, bisita po kayo, marami po kayo makukuha tips, pag-aalaga po ng kalapate, pagpapakondisyon po. Shoutout din po kay Sir Alex, Southern Mindanao Creepy Experience, boss. Maraming salamat po. Boss Jack Sparrow Vlogs, mahilig po kayo sa mga content na nakakatuwa, bisita po sa channel niya. And shoutout din po kay Boss Jan Aporo, maraming salamat po. Sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya na po kayo. Maraming salamat po. Babawi po ako next time. At kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like button, pati na din po ang subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. At kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat po.